kailangan ko ibalik kasi kulang na kulang talaga ang aking pagka-camping kapag wala yung yung roof tent. Nung binuhat ko yung lamesa ko dito na hindi ko naman masyado napapakinabangan, ay Diyos ko, sabi ko, mas mabigat pa sa Bluetti. Pwede nating ibalik yung roof tent. If you can't do it alone, you have to do it alone. Alright. Lesson learned. Hindi ko natatanggalin to. Ulit. Okay. Ang layo. Ang paglalakbay minsan masaya, minsan naman hindi. May mga komportableng paglalakbay, meron din namang hindi. Minsan babasagin ang puso mo ng iba't ibang klaseng sitwasyon, iba't ibang emosyon. Pero okay lang yun. Malaki ang nagagawa ng paglalakbay sa isang tao. Lahat ng experience mo, tumatatak yan sa puso't isipan mo, sa katawan mo. Meron ka nadadalang mga baon galing sa mga destinasyon mo, at meron ka rin naiiwan sa mga lugar na iniwan mo. From Visayas and Mindanao, back to the cold mountains of Cagayan Valley. Japan! Yan, my favorite coffee. Good morning! Okay, it's nice to be back in Nueva Vizcaya. Yung dahilan kung bakit ko nagustuhan ang Nueva Vizcaya dahil sa klima. Bumalik na siya. Malamig na naman ang Nueva Vizcaya. Ito na naman yung panahon na masarap mag-camping, yung mga ngatog ka sa sobrang lamig, masarap mag-van life. Kahit sa loob ka ng camper van, magtalokbong ng kumot, talagang lalamigin ka. Ito na yan, panahon na. Ito na yan, papasok na siya. In less than 2 months time, unfinished business pa ang ating Mindanao. Pero sa ngayon na marami pa akong kailangang asikasuhin dito bilang brand ambassador ng mga brands, ay dito muna tayo babiyahe sa up north. Best beaches, Visayas and Mindanao, pero pagdating sa mga mountain ranges ay Cordillera. Ito ang next destination natin bago tayo bumalik ng Mindanao.
Isa pang dahilan kung bakit ako babiyahe ay, alam niyo yun, yung nasa Mindanao ako, kulang, di ba? Kulang na kulang. Parang hindi kumpleto si Watod nang wala sa kanya yung roof tent, na kung saan nung nasa Mindanao ako, nagka-camping kami nila Dodong, di ko man masabi, pero inggit ako may roof tent si Dodong at ako wala, samantalang meron naman talagang roof tent. Pero ang laking tulong nung tinanggal yung roof tent, kasi nga nakaakyat tayo sa mga matataas na mga kabundukan ng Mindanao, gumaan si Watod. Pero ngayong andito na ulit tayo sa Luzon, ibabalik ko na yung roof tent para makapag-camping na tayo dito sa mga matataas na mga kabundukan. Kung susumahin ko yung inakyat sa Mindanao na matataas na mga bundok, and then ikumpara ko dito sa mga akyatin dito sa North Luzon, ay kaya ni Watod na umakyat sa mga kabundukan dito na merong roof tent. Kaya ibabalik ko ta. Sorry General, kailangan ko ibalik kasi kulang na kulang talaga ang aking pagka-camping kapag wala yung yung roof tent. Sayang ba? Sayang ba yung chance na matulog dun sa mga kabundukan na walang roof tent? Pero ayos lang din naman. Maganda pa rin. So far, all in all, masarap pa rin yung experience ko. Kaya ibabalik ko na. Kaya malakas na rin yung loob ko na ibalik yung ating roof tent is dahil ganito. Yan. Meron ba kayo napapansin na wala? Tinanggal ko na yung table dito, na isa sa mga dahilan kung bakit mabigat talaga ang ating camper van. Nung binuhat ko yung lamesa ko dito na hindi ko naman masyado napapakinabangan, ay Diyos ko, sabi ko mas mabigat pa sa Blue Yeti ito. So ngayon, na-lessen yung bigat ni Watod na dala-dala, pwede nating ibalik yung roof tent. E di nag-beat sila halfway, nabawasan, nagdagdagan. All in all, kaya pa rin ni Watod. Babalik natin yung roof tent. Naral, lunga mo ko ibalik. Nakagawian ko na ang bumili ng gulay tuwing ako ay uuwi ng Bulacan. Yung bro, yung talbos. Ito yung mga ginagawang laing Kwas ng nanay ko. Magkano nga ba to bro, isa? Bro, di ba to? Bugnay to, di ba? Bugnay. Po? Maasim? Hindi po. Parang, hindi kasi sa amin sa probinsya namin, parang bugnay yung tawag namin dito. Mama, laki ang puno nito, te. Yung mataas, matangkad. Yung parang ganun, yung parang kawayan, na ganun, may ganun. Yun? Oo, na maninipis. Tapos mayroong lips na nakatulog. Ah, hindi siya bugnay. Oy, may bago sa'yo ngayon. Hindi ka na nahihiya sa camera. Oh, next time ko natitikman to, gulay lang muna. Kuha ka na itikman mo. Ito may mukha mo. Seryoso? Kung maasim to sino bibili nito? Para saan to? Coco jam. Coco jam, ginagawang jam. Inaano nila, binuburo. Binuburo? Supa ng matamis. Tapos palaman. Hindi. Kinakain ng ganyan. Ng buo? May buto sa gitna. Ay! Parang alam ko na to. Yung mga nilalagay sa jar? Yes. Ayaw mo. Sabi mo kasi tikman ko Grabe! Kaya nila yan. Kaya kainin. Kaya mo. Pinakamaasim na tikman ko sa buhay ko to. Pero ang ginagawa kasi nila, binuburo. Para hindi mo kaya. Yung kinain ko pala na maasim na yon, bunga pala siya ng ratan. Asim? Tuloy tayo. Bye bye! Bye po! Tuloy tayo. Yan yung lugar na parang may magnet pag dumadaan ako dito, lalo na pag nadadaan ako ng gabi. Yung tipong kahit gusto mong makauwi ng base camp, parang hinihila ka na huminto ko dito ako magpalipas ng gabi, ganyan.
Kasi napupuno ng hamog yan pag madaling araw o kahit gabi pag taglamig. Taglamig na. Tignan natin, pagbalik. Hindi matulog overnight tayo. Ha? Sige nga, magtatanong-tanong ako dito. Ito ang kailangan ko sa base camp. Marami na nagbago sa base camp, pero saka ko na ipapakita sa inyo pag madami-dami yung mga changes. Sagad na nga. Tao po! Ito yung tinatawag na Runo. Magandang umaga po. Pwede po magtanong? Magkano po yung ano po? Yung mga ganito po kalaki pong Runo? Yung mga ganito po kalaki? 5x6 yan, 500. Ito po yung pinakamalaki sa lahat? Hindi meron pa 8x6. Patingin nga po nung malaki. Nagka-canvas pa lang po muna ako kasi susukatin ko pa lang po yung mga bintana ng ano. Ayun ang susunod sa pinakamalaki, 7 7 feet. feet. Ay, parang bitin pa rin to sa laki kasi nung mga kailangan ring takpan. Parang kailangan ng malaki. 6x6, magkano po yung ganito? 600, sir. 600, so 1, 2. Kailangan ko ng 4 na 6x6. Hindi yan binubukbok. Ah, hindi siya binubukbok. Hindi binubukbok. Hindi katulad nung kawayan na kwan, yung sawali. Opo. Binubukbok kayo. Treated na yan, oh. Hindi po, wala po. Wala. Oh. Maulanan, maarawan na sa 4 Na taon? Oh, maulanan, maarawan na nakabilad. Babad na babad? Matibay pala, no? Matibay yan. So, 2.8 para sa lahat. Balik ko po. Dadayo po ako ulit dito ha, para kunin po yung order na. Maliit po kasi yung sasakyan ko. Hindi po magkakasya. Pero sa inyo po ako bibili. Salamat po. Yun ang kailangan, yun ang perfect. Matagal pala ang buhay ng ganun, no? Akala ko talaga dati, binubukbuk ng kung ano-anong. Masyado kasi ako nagpapaniwala sa kwento ng iba na hindi naman nagruruno, no? Mas marurunong pa sa mga nagruruno. Minsan may mga bagay na mas magandang tayo yung tumuklas tayo yung magtanong mismo sa mga marurunong kaysa makinig lang tayo sa kwento ng iba. 2.8 lang, no? Makakukubera na lahat ng mga open sites ng base camp. Balikan natin yan sa alas 11 ng tanghali, oh. Pero yung feeling parang alas 6 pa lang ganun. Kasi nga madilim yung panahon, malamig, nag-aambog-ambog sa kapaligiran ng mga kabundukan. Ang sarap. Na-miss ko rin yung ganito, Hindi ka naghahabol pumunta sa isang lugar para maramdaman mo yung ganitong klaseng klima dito sa araw-araw. Sasakit ang katawan niyo kahit ang haling tapat. Magja-jacket kayo ng makapal. Bye, let's go. Kinabukasan ay binisita ko muna ang aking dentista. Parang 4 months na yata ako hindi nakapag-adjust ng ngipin. Doc! Doc! Hi, Doc! I want you to meet my dentist, Dr. Jessa Gonzalez. Ilang brackets na po tanggal nyo? Hala, frontit pa yung tanggal nyo. Parang kailang mo lang frontit yun na. Dito. Hindi, umusod lang siya. Akala ko mainit ulo Grabe po siya, ginadya ko, mainit daw ulo ko. Ha? Kasi paano kasi pag nag-reply ka, ano ka woman of few words ba? Sorry na po, ganun talaga ako Sige na, tara magpa-adjust na tayo. Nabusy kasi tayo ng sobra. Hindi ko pinaparinig sa kanya yung dahilan Napuno lang tayo ng schedule kaya hindi tayo nakabalik sa kanya. Parang may bukong dahilan. Yan, siguro kung napapansin niyo yung ipin ko, yung brace ko dito minsan nawawala-wala. Dahil nga yan, napigtas kain natin ng matigas. Tapos hindi pa ako nakabalik dito sa dental talk kay Dr. Jessa. Parang 4 na buwan yata o 3 buwan. Sana hindi tayo gantihan, guys. Sana hindi tayo gantihan. Papa-adjust lang tayo. May mga ano ka rin, may mga client na may bumabiyahe din. Parang tulad ko na
Di mahagilap, hindi pumupunta. Meron din po, like may patient ako, architect. Minsan nasa field sila. Nasa field. So meron akong tanggal dito, tapos parang may natanggal pa ako dito sa loob. Tapos may pigtas na makita mo naman lahat yan. Sorry na. Busy na talaga sa buhay. Kalipin ng responsibilidad, Dok eh. Gusto ka na, pumayit ka. Tuloy-tuloy pa rin ba ang gym mo? Yes. Oh, saglit lang papadjust lang ako. Very mabait patient po ito. Kahit ka na. Maunawain ka naman eh. Ang pamalakasan siya kung mga kinakain niyo eh. Chicharon. Proud. Siyempre, kailangan yung may laman pa. Para mas masarap. Mas may laman, mas matigas. 5 months akong hindi bumanta dito? Grabe. Kapag hindi updated ang adjustment ng ipin, ng braces pala, bumabalik sa dating position yung mga ipin. So parang nasasayang. Hindi na matapos-tapos. Ilang taon na akong pabalik lang. Ramdam ko yung ipit nyo, no? Parang bagong braces na naman tayo. Huwag nyo akong tutararan. Mag-update kayo every month ng inyong mga braces adjustments. Kailan yung ano ko? Huling visit? Feb 26 pa. Tapos ngayon ay July. Tapos nagtataka po siya, umikot uli yung ngipin niya. Only Dr. Jessa Christine Gonzalez touches my teeth and gums. Yan, sa mga gusto magpaalaga ng mga ngipin o yung may mga problema sa ngipin, bisitahan nyo lang ang Dental Talk. May 2 branches sila dito sa Bulacan. Yung isa ay sa Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. At yung isa ay sa Santa Rita, Giginto, Bulacan. O mas mabilis na bisitahan nyo yung Facebook page nila, Dental Talk. Pero bago ako pumunta ng Dental Talk, ito muna ang kaganapan ko mag-isa. If you can't do it alone, you have to do it alone. Tumatawag ako sa mga kaibigan ko para sana magpatulong. Ay, wasgas-gas. Right. Kaso mga walang sumasagot. Busy yata. Pero okay lang. Challenge. Maliban sa inakit ko yung mag-isa. 3 tao ang nagbuhat niya nung binabayan. Okay na, nayakatan natin. Ang challenge, ilalak na natin to dun sa slim bracket gamit itong mga to. Para may idea naman ako. Kaya. Tiwala lang. Kung hindi nyo pa alam, habi ko talaga ang magbutinting ng kung ano ng mga bagay-bagay. Kailangan ito makikibit sa ilalim. Wait lang! Mahirap ng one-man team. Ni cameraman, walang humahawak. My goodness! Kailangan natin itong snap dito. Wait lang! Wait lang. There you go. There you go. Good. Oh. Ano ko? Ano naman ako pahirapan? Why? Oh my God. Tabengkong ko yata. Oh wait. Saan yung butas? Abante. Abante. Aray ko po. Ayan. Spacer. Stop. All by myself anymore.
hirap i-shoot nang hindi nakikita. Okay. Okay. Kabila. Ayos, dalawa na lang. General, hindi ka ba proud sa akin? Sa totoo lang, mga ganito ang mga masarap gawin. Kung hindi ko kasi pag-aaralan at mag-isa yung mga ganitong bagay, eh, paano ako kapag wala yung mga kaibigan? Diba? Pag wala yung mga kaibigan, hindi ko na magagawa yung isang bagay. No, 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 no! Ah. Okay, okay, okay. Ang layo. Siguro kung nagsasalita tong motor natin, si Daddy Spike, siguro sabihin niya sa akin na ban-life ka pa kasi. Ako sasakyan mo na lang eh. Kung ano-ano pang pinagkagawa mo mga ganyan-ganyan sa buhay. Ito ang pinaka-challenge sa lahat eh. Lalo na't ang laki ng mga braso ko. Kapa-kapa. Concentration. Okay. Pasok na yung washer. Spacer. Okay. Oh my goodness. Ang hirap pasok. Wait. Itsura ko dito. Concentration. Dumudulas eh. Come on. Ah, hirap. Oh my God, ba't ayaw? Kaya pala eh. Baliktad pala eh. Ah, grabe. Ang laki ng mga kamay ko. Okay. Ito ginagawa ko. Ayun o, para maipasok ko yung kamay ko. Nakaganyan dapat. Sige. Okay. Ikot. Pakaliwa. Hindi pa kanan. Kaliwa. Kaliwa. Alright. Last one. Grabe. Nakaka-proud do pag natapos ko to.
malapit na akong matapos. Pero dito ko na-realize na pag okay naman yung isang bagay, wag mo nang pakialaman, boy B. Hayaan mo na lang siyang okay. Para hindi mo na rin nararanasan yung mga ganitong bagay na naliligo ka na ng pawis dyan. Okay na.